So ayan mga kamag-anak, ganito sa amin yung tundos. So ayan, kukuha ka ng isang buto. Tapos ayan, nakaganyan ka lang. Babaon mong ganyan, tapos tatabunan mo. Ayan, ganyan. So mas maganda yon pagka pinatubigan mo yung tudling. Tapos pagka wala ng tubig, tsaka kayo magtatanim o kaya kinabukasan, yung talagang basang-basa siya para malambot. So ganyan yung tundos. Ano yan, mga pagka kasi ganyan tundos, isang dangkal mahigit yung pagitan, kasi isa-isa lang gagawin mo. So yung isang namang way ng pagtatanim dito, yung tapak, kaya ganyan, magbubudbud ka ng dalawang buto, nakayuko ka, ayan. Mas maganda magkahiwalay, huwag dikit. Tapos kukuha ka ng pantabon dito, ayan. Tapos maganda kasi pag buhaghag, itatabon mo siyang ganyan. Ganyan yung tapak, tapos pagitan ng isang paa, tapos budbud uli ng buto. So yun yung tapak. Yan, wala na yung isang buto. So yung isa pa mga kamag-anak, yung basol. Ayan, bubutas ka lang mga kamag-anak. Ayan, butas ka dyan, tapos tatanim ka ng buto. Ayan, pwedeng dalawa rin. Kuha ka ng buhaghag na lupa dyan, tapos tatabon mo dun sa butas. So ayun, ganun lang. Hello mga kamag-anak, good morning sa inyong lahat. Ngayon nandito tayo sa aming tumana, yung pinagpitasan natin nung nakaraan, nung Sweet Fortune ng Ramgo. So ngayon magtatanim kami ng Lakan F1, yung puting mais na may purple. So ayan, pupuntahan natin sila doon. Tara! So dito nga mga kamag-anak ko ay nagdala ko ng metro para masukat natin yung pagitan ng bawat tudling para doon sa mga kamag-anak natin na nagtatanong kung ano yung distansya ng ating pagtatanim. Sa pagkakasukat ko mga kamag-anak ay mayroong 2 feet at mayroong 2.5. So hindi siya pare-parehas. Pero doon tayo sa 2.5 kasi yun yung kasarapan na pagitan ng mais. Mga 1 metro or kulang ng konti sa 1 metro. Medyo masinsin kasi kapag ka 2 feet lang. Yung pagitan naman ng pagbagsak ng buto ay halos 2 dangkal ko. Merong 2 dangkal mahigit. Meron namang kulang 2 dangkal. So hindi rin siya pare-parehas kasi nga tinatansya lang yung pagtatanim niyan. Ang mahalaga kasi dyan mga kamag-anak medyo maganda yung pagitan natin para makalaki yung mais. Wala rin kasing kwenta yung sobrang sinsin ng tanim ng mais. Oo, maraming buto yung papasok pero napakahirap palakihin kapag kadikit-dikit. So ayan mga kamag-anak, ganyan yung pagbabasol. Ayan. 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 After nyan mga kamag-anak, ayan, may magbubudbud naman ng buto dun sa butas. Dala-dalawa. Kada 1 butas. Ayan yung butas mga kamag-anak. So pagkatapos nun mga kamag-anak, pag may nagbudbud, ayan, may magtatabon dun sa butas. Ayan, ganyan lang. Parang pupuwingin mo lang yung butas ng basol. Yun o. So ayun mga kamag-anak, alas 10 na mahigit, sobrang init dito, ayan, kaya pawis na pawis tayo. So ngayon ituturo ko lang din sa inyo yung 3 klase ng pagtatanim dito sa aming lugar. So ayun mga kamag-anak, ganito sa amin yung tundos. So ayan, kukuha ka ng 1 buto. Tapos ayan, nakaganyan ka lang. Babaon mong ganyan, tapos tatabunan mo. Ayan, ganyan. So mas maganda yon pagka pinatubigan mo yung tudling. Tapos pagka wala ng tubig, tsaka kayo magtatanim o kaya kinabukasan, yung talagang basang-basa siya para malambot. So ganyan yung tundos. Ano yan, mga pagka kasi ganyan tundos, isang dangkal mahigit yung pagitan, kasi isa-isa lang gagawin mo. So yung isang namang way ng pagtatanim dito, yung tapak, kaya ganyan, magbubudbud ka ng 2 buto, nakayuko ka, ayan. Mas maganda magkahiwalay, huwag dikit. Tapos kukuha ka ng pantabon dito, yan. Tapos maganda kasi pag buhaghag, itatabon mo siyang ganyan. Ganyan yung tapak, tapos pagitan ng 1 paa, tapos budbud uli ng buto. So yun yung tapak. Yan, wala na yung 1 buto. So yung isa pa mga kamag-anak, yung basol. Ayan, bubutas ka lang mga kamag-anak. Ayan, butas ka dyan, tapos tatanim ka ng buto. Ayan, pwedeng dalawa rin. Kuha ka ng buhaghag na lupa dyan, tapos tatabon mo dun sa butas. So ayun, ganun lang. Paalam!